Professor Emmanuel Leyco. Professor, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel and Ma'am Weng. Kumusta po kayo? Ay, mabuti po. Naman, sir. Professor, Opo. salamat sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Ano bang may epekto ba ito sa ekonomiya? Itong problema ho natin sa politika ngayon na lalong mas nagiging masidiwing. Political bickering. Ganyan. May malaking epekto ba ito sa pagpasok ng investor sa ating bansa? Alam po ninyo, halos katapusan na ng 2024 at papasok ang 2025. Right now, usap-usapan na po sa buong mundo ang nangyayari sa atin. Pagka tinignan po natin ang mga international newspapers, laman po tayo ng mga balita na nagkakagulo ang dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bayan. Ngayon, may epekto po ba yan? Malaki po ang epekto ng political stability kung ito po ay tingnan ng mga investors bilang tanda ng pagkakawatak-watak ng pamunuan. Hindi po maganda yan sa paningin, sa pananaw ng ating pong mga investors, lalong-lalo na po ang mga foreign investors natin. Ibig sabihin yung mga may interest na sa atin, pwedeng eventually lumayo na lang, Prof, maghanap ng ibang opportunities sa ibang bansa. Ay, tama po kayo. Kasi right now, tinitingnan ko rin po yung investments nila sa iba't ibang bayan dito sa Asia. Mas malaki po ang investments nila, halimbawa sa Thailand, sa Vietnam. Tayo po, hindi naman ganun kalaki. Hindi po tayo ang dominant na destination ng mga investment. So, pagka meron pong ganyang sigalot sa ating politika, nag-iisip po talaga ng mabuti ang ating pong mga investors. Remember, political stability is a major factor for investment considerations. Pagka po may instability yan, mahirapan po tayo na mag-umbinse na dito kayo sa amin kasi maayos dito, stable ang ating environment. Pero pagka ganyan po, hindi po magandang balita yan na ipakalat natin sa ating mga Paano po yung mga nandito pa? Yung mga investor na nandito na talaga, na nagnenegosyo, Prof? Magdadalawang isip na ba na ituloy yung kanilang negosyo rito? Oo, pwede bang i-approach yung kanilang negosyo dito? Sapat ba itong dahilan para umalis sila ng tuluyan sa bansa? Ay, sa ngayon naman, hindi naman po. Kasi kung naka-invest na sila, lalo na po yung mga foreign direct investors na nakapagtayo na ng mga pabrika, meron na silang mga empleyo, marami na ang kanilang infrastruktura dito. Hindi naman po ura-urada aalis yan. Hindi naman po sila aalis. Kaya lang po, nangangamba sila. Dadagdagan pa ba nila? O hanggang kailan sila dito? Siguro po, talagang titingnan nila kung paano mag-resolve ang issue na ito ngayon. So, sa palagay ko po, kailangan magkaroon ng decisive step ang pamahalaan para i-resolve ang issue na ito. At maibalita sa mga lakal, sa mga investors na ito ay panandalian lamang at ito ay kayang-kaya naming lutasin. Okay, ito lang kasi napagkikwentuhan namin ni Weng ang China ngayon is in recession tapos syempre yung mga investors doon, Weng, lumilipat na ng iba dahil meron na ring plano si Trump na Americanization. Correct. So yung mga American companies na nasa China ngayon, babalik na ng US yan. Iba naman, since nakikita na nagkakaroon ng recession sa China, hahanap sila ng ibang lugar. Yun nga lang, parang malalagpasan tayo at may isnab tayo, hindi tayo magiging option dahil nga sa nangyayari sa ating politika. Binabanggit ninyo, there should be a decisive, tama ba, Professor? Decisive action para ito'y matugunan. Ano po yung decisive action na yon kung tatanungin kayo, Professor? Tayo naman po ay nasa demokrasya. So, mahalaga po na maipakita na ang ating democratic system is working. So, ang ibig sabihin po niyan, tayo ay kaya nating lutasin ito. Kaya nating patahimikin ang ating mga sarili. Kaya nating bigyang daan ang ating mga hindi pagkakasundo-sundo. At meron tayong lugar para po lutasin yan. Hindi naman po nangangailangan na somebody
has to be eliminated. Hindi naman po ganoon, lalong-lalo na po yung mga nangyari na mga pinigkas na salita noong ngayong weekend na patayan, hindi po magandang pakinggan ho yan ng mga investors. Yun. Kumbaga, pag ito'y nag-drug pa, nang medyo mahaba-haba. Pero yun ang nakikitang senaryo dito, Prof. Yun ang sad fact eh. Kasi Oo nga, una, mukhang tatagal pa. oo, may ongoing investigation sa House of Representatives. Meron pang binabalak na filing of charges and investigation ang executive like Department of Justice, NBI, pati po ang PNP. So parang ang tingin dito ng iba, baka mag-drug. At yun ang higit na nakakapangamba para po sa ekonomiya natin. Yun po ang ating binabantayan. Huwag mag-drag, magkaroon ng proseso, pero wag naman po yung ganung katagal na parang urong sulong o kaya po natenga sa isang lugar lang. Kailangan po talaga magpakita ng decisive step ang ating pamahalaan. Kung ito po ay kailangan sa judiciary ang puntahan, dapat pong puntahan ng judiciary at magkaroon ng konkretong desisyon na ito ay matitigil na at hindi na po mauulit. Okay, sige. Prof, Prof, salamat thank sa you, oras. Thank you. Good Salamat po morning sa inyo. po. Thank you. Opo, maraming salamat po at magandang umaga po. Magandang Good umaga, morning, sir. Professor Emmanuel Leyco, ekonomista, decisive action dapat ang Hilingan, walang pinoprotektahan.